Hindi ko makontrol. Rahim, sa labas ng bintana ko, si Jesus yan, naroon siya, nakabukas ang ngabisig. Akala nila ako si Zed. Nagliliwanag. Hindi ko kayang tulungan niyo ako. Totoo ito, kailangan ko ngayon. Ang pangalan ko ay Khaled. Ipinanganak at lumaki ako sa Saudi Arabia. Sinanay ako ng may disiplina at hinubok ng isang buhay na nagturo sa akin na ang kontrol ang lahat. Sa himpapawid, walang puwang para sa kalituhan, walang espasyo para sa pagdududa. Pinakakatiwalaan mo ang iyong mga instrumento, ang iyong paksasanay, at ang iyong pahuhusga, wala ng iba. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba pa. Malinaw na kalangitan, matatag na kondisyon, isang nakasanayang ruta ng paglipad. Humusta, kahangahangang magamanonot mula sa buong mundo. Bago ipagpatuloy ang ating kapatid na si Khalid ang kanyang patoto, nais naming makomento kayo kung saan kayo nanonood at nais naming ipanalangin kayo at ang inyong siyudad. Ibahagi rin ang patotoong ito sa isang kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, o sinumang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Maraming salamat at pagpalain kayong Diyos habang nakikinig kayo sa makapangyarihang patotoong ito. Lumipat na ako sa gitna ng magabagyo na magpapanginginig maging sa mabihasang piloto. Nakita ko nang tumama ang kidlat ng napakalapit na nagliwanag ang chokpit na parang araw. Narinig ko ang pagdaing, niga magina, naramdaman ang pagyanig, niga eroplano, at gayunpaman ay pinanatili ko ang aking kurso. Sa lahat ng aking taon bilang piloto, naniniwala ako na wala nang natira sa kalawakan na makakagulat sa akin. Nagkamali ako. Ang pangalan ko ay Khaled. Ipinanganak at lumaki ako sa Saudi Arabia. Sinanay ako ng may disiplina at hinubok ng isang buhay na nagturo sa akin na ang kontrol ang lahat. Sa himpapawid, walang puwang para sa kalituhan, walang espasyo para sa pagdududa. Pinakakatiwalaan mo ang iyong mga instrumento, ang iyong paksasanay, at ang iyong pahuhusga, wala ng iba. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba pa, malinaw na kalangitan, matatag na kondisyon, isang nakasanayang ruta ng paglipad. Mula sa chokpit, ang mundo ay mukhang kalmado, halos masyadong kalmado. Ang uringang katahimikan na nagpapaniwala sa iyo na lahat ay kontrolado. Ngunit sa likuran ko, mayroong isang bagay na nabubuo. Sa simula, dumating ito bilang ingay. Humihinang boses mula sa cabin, bahagyang mas malakas kaysa karaniwan. Nag-adjust akong ilang control, tumingin sa aking co-pilot. Balisa ang mapasahero ngayon, kaswal niyang sinabi. Tumango ako, hindi masyadong iniisip. Nangyayari minsan iyon, ngunit pagkatapos ay nagbago ang tono. Ang mga boses ay hindi na ingay lamang, matatalim, tumataas at punong tensyon. Inabot ko ang intercom, cabin crew, report, sabi ko, walang tugon. Sinubukan ko ulit, wala pa rin, napakunot ang noo ko, hindi ito karaniwan. Pagkatapos ay narinig ko ito ng malinaw. Sigawan. Hindi ang uri ng sigawan na galing sa pagkadismaya o pagtatalo, kundi isang bagay na mas matindi. Galit, nag-iinit, maraming boses ng sabay-sabay. Bahagya akong nag-unbuckle, sumandal na parang makikita ko ang labas ng pinto. Anong nangyayari sa likod? Bulong ng co-pilot ko bago pa ako makasagot. Ang pintong chokpit ay umanik, isang malakas na katok, pagkatapos ay isa pa. Mabilis kaming nagtinginan bago ko ito binuksan. Sa sandaling bumukas ito, sumugot ang tensyon na parang alon. Dalawang lalaki ang nakatayo roon, hingal na hingal. Ang mamata ay puno ng pagkabalisa. Kailangan mong marinig ito, sabi ngang isa sa kanila nang nagmamadali. Makinig sa ano? Tanong ko, pinanatili ang aking boses na matatag. May isang lalaki, sabi ngang isa pa, nagpapangaral siya, nagsasalita tungkol kay Jesus. Ayaw tumigil. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan na nagdulot ng pagkadismaya na parang ito ay isang mabigat, hindi kaaya-ayang bagay. Bahadya akong nagbuntong hininga. Sabihin niyo sa kanya na umupo, sagot ko, ito ay isang flight, hindi isang pagtitipon. Sinubukan namin,
Sigaw en unang lalaki, tumanggi siya. Sa likuran nila, narinig ko ang mas maraming boses na tumataas, nakakapatong, puno ngang pagkadismaya. Sa isang sandali, naisip kong bumalik dong mismo, ang gunit ang protokol, disiplina, responsibilidad, lahat ay pumigil sa aking. Mag-anunsyo ako, sabi ko, kailangan enije lahat na manatiling kalmado. Hindi sila mukhang nasisiyahan, ngunit umatras sila. Isinara ko ang pinto, huminga ng malalim. Inabot ko ang intercom, ito ang inyong kapitan na nagsasalita. Sinimulan ko, ang aking boses ay matatag at kontrolado. Ang lahat ng pasahero ay kinakailangang manatiling nakaupo at sumunod sa mga regulasyon ng flight. Anumang abala ay hindi tatangkilikin. Sa isang sandali, humina ang ingay. Pagkatapos ay muling lumakas, mas magulo, mas magulo. Nagiling ang ulo ng co-pilot ko. Hindi ito normal, hindi, tahimik kong sabi. Hindi nga. Lumipas ang mga minuto, ngunit tila mas matagal. Pagkatapos, biglang isang sigaw, hindi takot, kundi galit, na sinundan ngang paggalaw, mabigat, nagmamadaling paggalaw. Tumayo ako ng bahagya. Hinihila akong instinto patungo sa pinto muli. At pagkatapos ay katahimikan. Kumpleto, hindi natural na katahimikan. Tumama ito na parang vacuum. Anong nangyari? Bulong ko pilot ko bago pa ako makasagot. Bumukas muli ang pinto ng cockpit. Sa pagkakataong ito ay mas maraming lalaki. Iba na ang kanilang mga ekspresyon ngayon. Hindi lang galit, matindi. Ito ay tapos na. Sabi ngang isa sa kanila. Ginapangan akong kilabot. Tapos na. Ulit ko. Anong ibig mong sabihin? Naktinginan sila ng saglit. Pagkatapos ay sinabing isa sa kanila. Ibinagsak namin siya. Sa isang segundo, tumanggi ang isip ko na umunawa. Ano ang lalaki? Sabi niya ng mas matatag sa pagkakataong ito. Ang nagpapangaral. Ibinagsak namin siya sa eroplano. Dahan-dahan ang paglapag ng gasalita, mas mabigat sa bawat segundo. Impossible yan, agad kong sabi. Hindi niyo pwedeng ayaw, niya tumigil. Sumabat ang isa pang lalaki. Patuloy siyang nagsasalita tungkol kay Jesus kahit nang babalaan namin siya. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Binuksan niyo ang pinto. Tanong ko, kumikiwal ang aking boses. Walang sumagot ng direkta. Ngunit ang kanilang katahimikan ang nagsabing ang lahat. Naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Hindi galit, hindi pa, kundi isang bagay na mas malamig. Napagtanto niyo ba ang ginawa niyo? Tahimik kong sabi. Ang isa sa kanila ay nakatingin sa akin. Siya ang pumili nito. Sabi niya, hindi kami. Tinitigan ko siya. Pagkatapos ay nilampasan siya sa bukas na pinto papunta sa tiyabi na ngayon ay naramdaman. Nang ganap na iba sa isa na aming kinabukasan. Ang langit sa labas ay nanatiling hindi nagbabago, kalmado, walang katapusan, na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng eroplano na iyon, lahat ay nagbago. Bumalik ako sa aking makontrol. Dahan-dahan, pinipilit ang aking makamay na manatiling matatag. Focus. Iyan ang pinagsasanayan kong gawin. Anuman ang mangyari, ilipat ang eroplano. Ngunit habang ina-adjust ko ang direksyon, isang kaisipan ang tumangging umalis sa akin, isang lalaki na ibinagsak mula sa altitude na ito. Walang kaligtasan, walang posibilidad, walang pangalawang kinalabasan, kamatayan lamang. At gayunpaman, hindi ko malis ang pakiramdam na mayroong isang bagay tungkol dito na hindi pa tapos, hindi pa. Hindi ko pa alam nun na 20 minuto pagkatapos, ang langit na pinakakatiwalaan ko ay magpapakita sa akin ngang isang bagay na hindi ko kailanman may papaliwanag. Pinilit ko ang aking sarili na mag-focus. Altitude, matatag. Makina, matatag. Navigasyon, nakahanay. Lahat ng nasa harapan ko ay eksakto sa kung ano dapat. Ngunit sa loob ko, walang ganito. Isang lalaki ang kakabaksak lang mula sa aking eroplano. Kahit ngayon, ang sabihin ito sa aking isip ay tila hindi totoo, parang isang bagay mula sa isang kwento, hindi isang bagay na kakaganap lamang sa ilalim ng aking utos. Sinabi sa
akin ng aking pagsasanay na manatiling kalmado upang unahin ang kaligtasan ng lahat na nasa lupa. Kaya ginawa ko ang pinagsasanayan kong gawin. Lumipat ako. Lumipas ang mga minuto, ngunit hindi sila gumagalaw ng normal. Bawat segundo ay nakalatkad, mabigat sa bigat ng alam kong nangyari sa likuran ko. Ang cockpit ay naramdaman ng mas maliit, mas mahigpit. Ang hangin mismo ay naramdaman ng iba. Sa wakas ay nagsalita ang co-pilot ko. Kailangan nating i-report ito. Alam ko, mahina kong sagot, ngunit ano ang sasabihin natin? Tanong niya. Nabinuksan ng mga pasahero ang isang pinto sa kalagitnaan ng flight at itinapon ang isang tao. Hindi ako sumagot agad dahil ang katotohanan ay tila impossible at gayunpaman ito lang ang mayroon kami. Inabot ko ang communication panel. Nag-alinlangan ng maikli bago pindutin ang button. Control, ito ang flight. Bahagyang pumiyok ang aking boses, ngunit pinyatatag ko ito. Mayroon kaming insidente sa eroplano. Abuso ng pasahero. Ibibigay namin ang buong detalye sa paglapag. Isang paginto, pagkatapos, ay isang kalmadong boses ang sumagot. Hindi alam ang katotohanan sa likod ng aking mga salita. Copy that, Captain. Maintain course, maintain course. Simpleng mga salita, ngunit tila halos walang kabuluhan sa sandaling iyon. Gayunpaman, sumunod ako. Palagi akong sumusunod. Ang langit sa harapan ay malinaw, malawak, walang katapusan, hindi nagalaw, walang kakaiba, walang bagyo, walang nakakagambala. Malinis na hangin lamang na umaabot sa bawat direksyon. Dapat ay ginhawa ito, ngunit hindi. Dahil may isang bagay sa loob ko na tumangging magpahinga. Bahagya kong inadjust ang pagkakahawak ko sa mga kontrol, sinusubukang balewalain ang lumalaking kaba. Pagkatapos, nangyari ito. Sa simula, akala ko sikat ng araw, isang refleksyon, siguro, isang bagay na kumikinang sa isang anggulo, isang ningning, banayad ngunit malinaw, ang lumitaw sa harapan namin, bahagyang mas mataas sa aming ruta ng flight. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Nakikita mo iyan? Tanong ko. Sumandal ang co-pilot ko. Ano? Dun. Sabi ko, itinuturo ang direkta sa harap, pinaningkitan niya ang kanyang mamata, sa isang sandali, wala siyang sinabi. Pagkatapos, wala akong nakikita, bahagyang humikpit ang aking dibdib. Nandun, iginiit ko, tingnan mo ulit. Ngunit habang siya ay nakatuon, lumipat ang ilaw, hindi tulad ng isang refleksyon, hindi tulad NG isang bagay na dulot NG eroplano. Dahan-dahan itong gumalaw. Sadyang at pagkatapos ay lumaki. Nanigas ang aking makamay sa makontrol. Lalong lumakas ang ningning. Hindi na ito isang bagay na pwedeng ipagkamali sa sikat ng araw. Nagsimula itong magkaroon ng hugis. Hindi malinaw, hindi ganap, ngunit sapat upang magpumiglas ang aking isip na unawain ang nakikita ko. Isang anyo sa loob ng liwanag. Tao, ngunit hindi tulad ng sinumang taong nakita ko. Ano yan? Bulong ko. Muling tumingin sa akin ang kopilot ko. Ang pagkalito ay naging pag-aalala. Khalid, wala akong nakikita. Ngunit nakita ko ito ng malinaw, masyadong malinaw. Ang ilaw ay hindi na malayo. Nararamdaman itong naroroon. Hindi pisikal na humaharang sa eroplano, hindi nakakagambala sa mga instrumento, ngunit naroon sa harapan ko sa paraang hindi sumusunod sa anumang alituntunin na alam ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito bagyo, hindi ito mechanical failure, hindi ito isang bagay na kaya kong ayusin. Manatiling matatag, bulong ko sa sarili ko, humigpit ang aking hawak. Manatiling nakatuon dahil isang bagong takot ang nagsimulang bumangon. Hindi takot sa nakikita ko, kundi takot na mawalan kontrol kung hahayaan kong magulo ako nito, kung mawalan akong konsentrasyon kahit isang sandali. Ang eroplanong ito na puno ng tao ay maring bumaksak. Khalid, matatag na sabihan ng co-pilot ko en gayon, nararamdaman ang pagbabago sa akin, kausapin mo ako. Ano ang nakikita mo? Lumunok ako ng mahirap. Isang figura,
Dahan-dahan kong sabi, sa liwanag, tinitigan niya ako. Hindi yan possible. Alam ko, sabi ko, ngunit naroon, ang ningning ay kumukuyakoy. Malambot, hindi marahas, halos buhay. At pagkatapos ay naging mas malinaw, hindi ganap, hindi sa paraan ngang pagkakita mo sa isang taong nakatayo sa harapan mo, ngunit sapat. Sapat upang makilala ang isang presensya. Isang anyo na nagdadala ng isang bagay na hindi ko ganap na mail-alarawan kahit ngayon. Autoridad, kapayapaan, kapangyarihan, lahat ng sabay-sabay. Suminghap ako, hindi, bulong ko, bahagyang umaalog ang aking ulo, hindi ito maaring mangyari. Ngunit sa kaibuturan ko, alam ko na ang tinatanggihan ng aking isip. Ang pangalan na narinig kong binanggit ng may galit ilang minuto lang ang nakalipas. Ang pangalan ng lalaki na itinapon mula sa eroplanong ito. Bumangon sa aking isip ng walang pahintulot, Jesus. Bahagyang nanginig ang aking makamay. Humikpit muli ako sa makontrol. Focus. Ilipad ang eroplano, ngunit ang ilaw ay hindi umalis. Nanatili ito, hindi humaharang sa aking landas, hindi namimilit ng anuman, naroon lang, nanonood, naroon. Naramdaman ko ang biglaang pagtaas ng takot, tunay na takot sa pagkakataong ito, hindi sa pagbagsak, hindi sa pagkabigo, kundi sa kahulugan nito. Hindi ito toto, mabilis kong sabi, halos depensibo, ito ay stress. Stress lang ito, ngunit kahit sinabi ko iyon, alam kong niloloko ko ang aking sarili. Mahinang hinawakan ko pilot ko ang aking braso. Nawawalan kang fokus. Sabi niya, manatili ka sa akin. Mga instrumento. Pinilit ko ang aking mga mata pababa. Altitude. Matatag. Bilis. Normal. Lahat. Perpekto. Maliban sa kung ano ang nasa harapan ko. Inabot ko muli ang radyo. Mas mabilis ang paggalaw ng aking kamay sa pagkakataong ito. Control, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na ganun katatag. Mayroon ba kayong nayulat na visual anomalya sa aming sektor? Isang paginto. Pagkatapos ay negatibo. Captain, lahat ay malinaw sa inyong airspace. Lahat ay malinaw. Binitawan ko ang hininga. Ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Dahil alam ko ang isang bagay na hindi nila alam, isang bagay na walang radar ang makaka-detect. Ang ilaw ay kumislap ng isang beses, malambot, pagkatapos ay nagsimulang kumupas, dahan-dahan, banayad, na parang dumating lamang ito saglit, na parang nagpakita lamang ito sa akin ngang sapat. Hindi, bulong ko, isang kakaibang pagmamadali, ang bumabangon sa akin ngayon. Teka, ngunit patuloy itong nawala hanggang sa wala na. Langit na lang ulit, walang laman, normal, hindi nagbabago. Tinitigan ko ang harapan. Ang puso ko ay kumakabog pa rin. Ang aking makamay ay mahigpit pa rin sa mga kontrol. Sa loop ng ilang segundo, wala akong sinabi. Hindi rin ang chopilot ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat. Ano ang kakaganap lang? Sa wakas ay tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Dahil wala akong sagot. Nungit isang bagay ang sigurado. Hindi iyon ilusyon. Hindi iyon deflection, hindi iyon stress. At habang ang katotohanan ay nanatili sa aking isip, isang kaisipan ang nagsimulang mabuo, tahimik ngunit imposibleng balewalain. Ang lalaki na ibinagsak namin mula sa eroplanong ito ay hindi nag-isa. At anuman ang nakita ko ay konektado sa kanya. Pagkatapos nawala ang liwanag, sinabi ko sa sarili ko na kalimutan ito. Iyon lang ang paraan na alam kong mabuhay sa mga sandaling walang katuturan. Ibaon sila, ipaliwanag sila, sumulong. Nagawa ko na ito dati sa mas maliliit na bagay. Kakaibang panaginip, hindi mapakali na pakiramdam, mga tanong na ayaw kong harapin. Ngunit ito hindi, ito mananatiling nakabaon. Ang langit sa harapan ko ay malinaw na muli, perpektong ordinaryo. Kung may iba pang tumingin sa bintana ng cockpit na iyon, wala silang makikita kundi asul na kawalan na walang hanggang lumalawak sa harapan. Ngunit alam ko ang nakita ko, at mas masahol pa, nararamdaman ko ito, hindi nasa paligid ko, kundi sa loob ko. Inadjust ko muli ang mga kontrol,
tinitignan ang lahat sa ikatlong pagkakataon sa wala pang isang minuto. Altitude, bilis, heading, lahat ay matatag, ayos ang eroplano. Ngunit hindi ang aking isip. Khalid, maingat na sabi ngang copilot ko, nakatingin sa akin ngayon na may pag-aalala na sinusubukan niyang itago. Kailangan mong patatagin ang iyong sarili. Anuman ang akala mong nakita mo, hindi ako nag-akala. Matalas kong putol sa kanya, mas matalas kaysa sa intensyon ko. Pagkatapos ay binaba ko ang aking boses. Nakita ko ito, hindi siya sumagot agad. Dahil ano ang masasabi niya kung sumang-ayon siya, mangangahulugan iyon ngang pagtanggap sa isang bagay na imposible. Kung tinanggihan niya, mangangahulugan iyon ngang pagkwestiyon sa aking katinuan, kaya pinili niya ang katahimikan. At sa katahimikan na iyon, bumalik ang alaala, hindi bilang isang imahe, kundi bilang isang bigat, ang presensya sa liwanag na iyon. Hindi ito naramdamang malayo, hindi ito naramdamang random o walang kahulugan. Ito ay naramdamang sadyang nakatuon na parang dumating ito para sa akin. Lumunok ako ng mahirap, biglang tuyo ang aking lalamunan. Hindi, bulong ko, walang katuturan ito. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang sumagot. Hindi sa mga salita, kundi sa kalinawan. Hindi kailangang makaroon ng katuturan upang maging totoo. Bahagya kong inalog ang aking ulo. Sinusubukang itulak palayo ang kaisipan. Pokus. Ilipad ang eroplano. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isa pang kaisipan. Mas malakas, mas nakakabahala. Paano kung hindi namatay ang lalaki? Nanigas ang aking mga kamay ng isang iglap sa mga kontrol. Imposible iyon. Walang sinumang nakakaligtas sa pagkahulog mula sa altitude na iyon ng walang parachute. Walang sinuman. Alam ko iyon. Nag-ensayo ako sa loob ng maraming taon. Naintindihan ko ang physics, impact, terminal velocity. Hindi ito usapin ng paniniwala, ito ay katotohanan. At gayunpaman, ang imaheng liwanag ay tumangging humiwalay sa sandaling iyon. Mula sa kanya, mula sa ginawa namin. Huminga ako ng dahan-dahan, sinusubukang patatagin ang aking paghinga. Ito ay pagilti lamang, tahimik kong sabi. Iyon lang ito, ngunit kahit sinabi ko iyon, ang mga salita ay tila mahina, dahil ang pagilti ay hindi lumilihang liwanag sa langit. Ang pagilti ay hindi nagkakaroon ng anyo. Ang pagilti ay hindi nakatingin sa iyo. Ipikit ko ng saglit ang aking mamata, isang segundo lang, at sa segundong iyon, nakita ko itong muli, hindi sa aking mamata, kundi sa aking isip. Ang ningning, ang hugis, at may iba pa, isang pakiramdam na hindi ko pa naugnay sa takot noon. Hindi banta, hindi panganib, kundi pagkakalantad, na parang walang nakatago sa akin na kung ano man ang nakita ko ay nakita ako ng lubusan. Mabilis kong iminulat ang aking mata. Ang puso ko ay mas malakas na ngayon. Ayos ka lang? Tanong ng copilot ko. Tumango ako ng automatiko. O, sabi ko, ngunit hindi iyon toto. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, wala ako sa kontrol, hindi ngang sitwasyon, hindi nga aking mga iniisip, hindi maging nga aking pinaniniwalaan. Ang boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw ng mahina sa aking alaala, ang isa mula sa cabin. Buhay siya. Narinig ko siyang sinabi ito. Binalewala ko iyon. Ginawa naming lahat iyon. At ngayon, ang parehong pangalan, binikkas ng may galit, ng may pagtanggi, ng may puwersa, ang tanging bagay na naisip ko, Jesus, hinikpitan ko ang aking panga. Hindi, sabi ko ulit, mas matatag sa pagkataong ito, hindi ito nagbabago ngang anuman. Ngunit kahit nagsalita ako, may isang bagay sa akin ang nagbago na. Ang natitirang flight ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ang uri na nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang uri na nag-iwan ng espasyo para sa mga iniisip na ayah mong magkaroon. Paminsan-minsan, nakikita ko ang sarili kong sumusulyap sa harapan, isang segundo lang, kalahati ay umaasa na bumalik ang liwanag. Hindi ito nangyari.
Ngunit ang kawalan ay hindi nagdulot ng ginhawa, lalo lang nitong ginawang totoang nakita ko. Dahil dumating ito at pagkatapos ay pinili nitong umalis, hindi ng random, hindi biglaan, kundi sadyang na parang natupad na ang layunin nito. Habang nagsisimula kami sa aming pagbaba patungo sa paliparan, naramdaman ko ang isang tensyon na nabubuo sa aking dibdib, hindi takot sa paglapag, hindi pag-alala tungkol sa eroplano, kundi isang bagay na mas malalim, isang tanong na hindi ko na maaring balewalain. Bakit ito nagpakita sa akin? Hindi sa mga pasahero, hindi sa aking co-pilot. Sa akin, ang isa na may control, ang isa na responsible, ang isa na walang sinabi ng itinapon, ang isang lalaki mula sa kanyang eroplano. Humigpit ang aking hawak sa makontrol. Hindi ko siya itinulak. Hindi ko binuksan ang pinto. Ngunit pinayagan ko ang flight na magpatuloy. Pinili ko ang kaayusan sa halip na interbensyon, kontrol sa halip na komprontasyon. At ngayon, hindi ko maalis ang pakiramdam na nakita ako sa pagpiling iyon ng lubusan. Ang mga gulong ay nahanda para sa paglapag. Ang runway ay nakita. Lahat ay normal, nakasanayan hulaan. Ngunit sa loop ko, may isang bagay na unti-unting lumalabas. Dahil ang lalaki na itinapon namin ay dapat na nawala, nakalimutan, tapos na. At gayon paman, ang kanyang masalita ay buhay pa rin sa aking isip, at ang liwanag na nakita ko ay nagpakita ng isang bagay ng masakit na malinaw. Ang kuwentong ito ay hindi patapos, hindi para sa kanya, at hindi para sa akin. Ang paglapag ay perpekto, mayos na pagbaba, kontroladong bilis. Ang magulong ay lumapag sa runway nang may uringang katumpakan na pinagsasanayan kong ibigay sa bawat pagkakataon. Mula sa labas, walang mali. Para sa sinumang nanonood, isa lamang itong matagumpay na flight. Ngunit sa loob ko, lahat ay nagbago. Habang bumagal ang eroplano at nagtaksi patungo sa terminal, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat na nanatili sa aking dibdibi. Hindi panik, hindi pagalito lamang, kundi pananampalataya. Dinala ko ang mga pasahero ng ligtas mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng hindi mabilang na beses. Sinunod ko ang mga alituntunin, iginalang ang autoridad, pinanatili ang kaayusan. Iyan ang aking pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ay isang lalaki na nabigo sa isang bagay na mas malalim kaysa sa kanyang tungkulin. Napatay ang mga makina. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas kaysa sa anumang narinig ko sa kalawakan. Ipapahintulot mo ba ito ng buo? Tahimik na tanong ang chopilot ko. Inaunstrap sa tabi ko. Hindi ako sumagot agad dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin ng buo. Nangangahulugan iyon ng pagsasabi ng totu ng malakas. Isang lalaki ang itinapon mula sa aking eroplano at may lumitaw sa kalawakan pagkatapos. Isang bagay na hindi ko may paliwanag, isang bagay na hindi ko malilimutan. Sasabihin ko kung ano ang nangyari. Sa wakas ay sagot ko. Ngunit kahit sinabi ko iyon, alam kong may isang bahagingang kwento na hindi ko may lalagay sa opisyal na mga salita. Hindi dahil nais kong itago ito, kundi dahil walang ulat ang makakapagdala ng aking naranasan. Bumukas ang pintong cabin. Nagbalik ang maboses, paggalaw, yabag, mga nakasanayang pamamaraan, lahat ng normal na tunong ang pagdating. Ngunit naramdaman silang malayo, halos hiwalay sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Matatag ang aking mabinti, ngunit hindi ang aking isip. Habang lumabas ako ang cockpit at pumasok sa cabin, iba ang pakiramdam ng hangin. Ang parehong mataong sumisigaw kanina ay tahimik na ngayon. Ang ilan ay iniwasan ang aking mga mata. Ang iba ay nakatingin sa akin ng may kakaibang halong tensyon at kawalan katiyakan. Walang nagsalita tungkol sa nangyari, ngunit naroon ito sa pagitan naming lahat, hindi binanggit, mabigat. Lumakad ako sa harap nila ng walang salita. Sa unang pagkakataon sa aking karera, hindi ako naramdaman bilang isang kapitan na umaalis sa kanyang eroplano. Naramdaman ko bilang isang lalaki na lumalakad papalayo mula sa isang sandali na susundan siya magpakailanman. Ang airport terminal ay abala, buhay na buhay sa paggalaw. Ang mga anunsyo ay umaling-aungaw,
Ang mga tao ay nagmamadali. Ang mga bagahe ay gumugulong sa mga pinakintab na sahig. Lahat ay normal. Masyadong normal. Halos nakakasakit ang pakiramdam kung paano nagpapatuloy ang mundo nang ganon kadali ng may imposibleng nangyari. Khalid, lumingon ako. Isa sa mga ground officer ang lumapit ng mabilis. Kailangan namin ang iyong pahayag tungkol sa insidente, sabi niya. Mayroon ng mga ulat na dumarating mula sa mga pasahero. Tumango ako, mamaya, sabi ko, kumunot ang niya. Seryoso ito, alam ko, sagot ko. Magsasalita ako, ngunit hindi ngayon. Mayroong isang bahay sa aking tono na nakpatihil sa kanya. Tiningnan niya ang aking mukha saglit, pagkatapos ay umatras. Huwag magtagal, sabi niya. Hindi ako sumagot. Dahil mayroon lamang isang lugar sa aking isip, at hindi ito opisina, hindi ito report room, hindi ito kahit saan sa loob ng sistema na pinakakatiwalaan ko sa buong buhay ko. Ito ay sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan noon, isang simbahan. Ang kaisipan ay biglang dumating, ngunit hindi naramdamang bago. Naramdaman na parang isang bagay na inilagay doon, nahihintay. Hindi, bulong ko habang mas mabilis akong naglakad sa terminal. Hindi ito ang ginagawa ko, ngunit hindi bumagal ang aking mapaa. Nagbalik ang imahang liwanag, ang presensya, ang pakiramdam ngang pagiging nakikita, at sa ilalim ngang lahat, ang alaala ngang boses ng lalaki. Buhay siya. Lumabas ako ngang paliparan, ang init ng araw ay agad na tumama sa akin, ang mga kotse ay lumipas, ang mga busina ay naririnig sa malayo, ang ingay ngang siyudad ay buhay na buhay at hindi nagbago. Ngunit sa loop ko, mayroon lamang isang direksyon. Nakakita ako ngang taksi nang hindi iniisip kung saan. Saan? Tanong ng driver. Nagalinlangan ako ngang isang segundo lang. Pagkatapos ay sinabi ko ito. Sa simbahan. Tiningnan niya ako ng saglit sa salamin. Nagulat, siguro'y nalito pa, ngunit hindi siya nagtanong. Ang pagmamaneho ay tila mas matagal kaysa sa totoo. Bawat liko, bawat hinto, bawat segundo ay nagbigay sa aking isip ng isa pang pagkakataon na bumalik, na ipaliwanag ang lahat, na bumalik sa alam ko, ngunit hindi ako bumalik. Dahil sa kaibuturan, alam kong may nagbago na. Huminto kami sa harap ng isang katamtamang gusali, simple, tahimik, halos nakatago sa pagitan ng mas malalaking istruktura. Ito ang isa, sabi ang driver. Binayaran ko siya at lumabas. Sa isang sandali, tumayo lang ako ron, nakatingin sa pinto. Mas mabilis na ngayon ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot sa panganib, kundi sa iba pa. Ang pagtawid sa hangganan na ito ay naramdamang mas mabigat kaysa sa anumang ginawa ko sa araw na iyon. Humagbang ako, pagkatapos ay isa pa, at pagkatapos ay pumasok ako. Ang loob ay kalmado, tahimik. Iba ang pakiramdam ngang hangin, mapayapa sa paraang hindi ko may paliwanag. Mayroong ilang tao na nakakalat ng tahimik, ang ilan ay nakaupo, ang ilan ay nagdarasal. Walang nakapansin sa akin at sa pagkakataong ito, ayaw kong mapansin, dahan-dahan akong lumakad patungo sa harapan, pagkatapos ay huminto. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko pa ito nagawa noon. Hindi pa nagdasal dito. Hindi pa nagsalita sa lugar na ito. Ngunit lumakas ang bigat sa loob ko at pagkatapos, nang hindi pinaplano, nang hindi ganap na naiintindihan, lumuhod ako roon mismo sa katahimikan. Nakayuko ang aking ulo, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay at lumabas ang mga salita. Hindi inensayo, hindi kontrolado, kundi toto. Kung toto ka, bulong ko. Pumutol ang aking boses sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Kung gayon, ang nakita ko ay ikaw. Bumaksak ang isang luha. Pagkatapos, ay isa pa. Hindi ko naiintindihan ang nangyari. Patuloy ko. Hindi ko naiintindihan ang nakita ko. Ngunit alam kong hindi ito wala. Naging hindi pantay ang aking paghinga. Narun ako, sabi ko. Ako ang responsible. Pinayagan ko itong mangyari. Pinayagan ko silang itapon siya. Sa wakas ay lumabas ang bigat nito. Patawarin mo ako.
Ang mga salita ay mahinang umalingawnaw sa tahimik na espasyo at sa unang pagkakataon mula sa langit, huminto ako sa pagsubok na kontrolin ang anuman. Sumuko lang ako sa sandali, hindi alam na ito ay simula pa lamang. Ang pangalan ko ay Khaled, at hindi ako nakukuwento. Nagbibigay akong aking patutu. Lahat ng sinabi ko ay ang aking naranasan sa aking sariling mga mata, sa aking sariling mga kamay, at sa aking sariling puso. Ako ang piloto ng eroplanong iyon. Ako ang may control. Narinig ko ang ingay mula sa cabin. Pinayagan ko ang sitwasyon na magpatuloy. At naroon ako nang sabihin nila sa akin na isang lalaki ang itinapon mula sa aking eroplano. At naroon din ako nang makita ko ang liwanag sa kalawakan. Gusto kong maging malinaw sa isang bagay. Hindi ako isang taong nakahanap kay Jesus. Hindi ako mausisa sa Kristyanismo. Hindi ako nalilito tungkol sa aking paniniwala. Ako ay matatag. Ako ay nakaugat. Sinunod ko ang Islam nang may disiplina at respeto. Ang aking buhay ay may istruktura. Ang aking pag-isip ay malinaw. At naniniwala ako na naiintindihan ko ang katotohanan. Ngunit ang nangyari sa araw na iyon ay sumira sa katiyakang iyon. Nang pumasok ako sa simbahang iyon, hindi ako pumunta roon bilang isang mananampalataya. Pumunta ako roon bilang isang lalaki na hindi na kayang tanggihan ang nakita niya. Lumuhod ako at nagtanong ng isang tanong, kung totoo ka, ipakita mo sa akin. Walang kidlat, walang boses mula sa kalawakan, walang biglang pangitain tulad ng nakita ko sa ere. Ngunit may nangyari na hindi ko may paliwanag sa ordinaryong magsalita, kapayapaan. Hindi emosyon, hindi imahinasyon. Kapayapaan na nanatili ng malalim sa loob ko, mas malakas kaysa sa takot, mas malakas kaysa sa pagkalito. Hindi ito isang bagay na nilikha ko, dumating ito sa akin. At kasama ng kapayapaang iyon ay dumating ang kalinawan. Ang liwanag na nakita ko ay hindi random. Hindi ito isang reaksyon ng aking isip. Ito ay si Jesus, hindi lang isang pangalan na isinisigaw ng lalaking iyon sa eroplano. Hindi lang isang propeta na pinagtatalunan ng tao, kundi isang buhay na presensya. Nanatili ako roon na nakaluhod ng mas matagal kaysa sa aking napagtanto. Sa isang punto, naramdaman kong may naglagay ng isang malumanay na kamay sa aking balikat. Tumingin ako. Isa itong matandang lalaki. Kalmado, mabait ang mga mata. Mukha kang naguguluhan. Mahina niyang sabi, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Paano mo sasabihin sa isang tao na ang buwang pag-unawa niya sa buhay ay nagbago sa isang araw? Ngunit sinubukan ko, may nakita ako, sabi ko, sa kalawakan. Pagkatapos nangyari ang isang kakilakilabot na bagay. Hindi niya ako inistorbo, nakinig lang siya, kaya sinabi ko sa kanya. Hindi lahat sa perpektong detalye, ngunit sapat. Ang eroplano, ang lalaki, ang liwanag. Nang matapos ako, may katahimikan sa pagitan namin, hindi ang hindi komportableng uri, kundi ang uri ng pag-unawa. Pagkatapos ay tinanong niya ako ng isang tanong, ano ang paniniwala mo ngayon? Ibinuka ko ang aking bibig upang sumagot, ngunit walang salita ang agad na lumabas. Dahil ang totoo, hindi na ako ang parehong tao na nagising ngayong umaga. Hindi ko alam ang lahat, sa wakas ay sabi ko, ngunit alam ko ang nakita ko, at alam kong totoo iyon. Dahan-dahan siyang tumango. Minsan, sabi niya, nakakatakpo tayo ngang Diyos sa paraang hindi natin maaring balewalain. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin dahil iyan mismo ang nangyari. Nakatagpo ako NG. Diyos sa kalawakan. Sa gitna NG aking responsibilidad. Sa gitna ng aking katiyakan. At ipinakita niya sa akin ang isang bagay na hindi ko maaring ipaliwanag. Doon mismo sa simbahang iyon, gumawa akong isang desisyon. Hindi dahil sa panggigipit, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa katotohanan. Gusto ko siyang sundin, tahimik kong sabi. Ang nakita ko, tiningnan akong lalaki, hindi nagulat. Kung gayon, kausapin mo siya, sabi niya, kaya ginawa ko. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, kinausap ko si Jesus.
hindi bilang isang konsepto, hindi bilang isang malayong figura, kundi bilang isang taong nagpakita sa akin. Jesus, sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Kung ikaw ang nagpakita sa akin ng liwanag na iyon, kung ikaw ang kasamang lalaking iyon, kung gayon naniniwala ako, ang mga salita ay naramdamang mabigat, totu, mahalaga, hinihiling ko sa iyo na patawarin ako, patuloy ko, sa pinayagan ko, sa binalewala ko, sa paraan ng aking pamumuhay ng hindi kakilala. At pagkatapos ay sinabi ko, ang mga salita na nagpabagong lahat, pinipili kita. Walang palakpakan, walang dramatikong sandali sa paligid ko, ngunit sa loob, nagbago ang lahat, hindi agad nawala ang pagkalito, hindi lahat ng tanong ay nasagot sa isang sandali. Ngunit may isang bagay na mas malalim ang nanatili sa akin, direksyon. Sa araw na iyon, pumasok ako sa simbahang iyon bilang isang pilotong Muslim na sinusubukang unawain ang isang bagay na impossible. Lumabas ako bilang isang lalaki na nakatakpo kay Jesus at hindi siya maaring tanggihan. Hindi ito isang bagay na itinuro sa akin. Hindi ito isang bagay na kinumbinsi sa akin ng isang tao. Ito ang aking naranasan. Nakita ko ang isang lalaki na itinapon mula sa eroplano. Nakita ko ang isang liwanag sa kalawakan na hindi ko maaring tanggihan. At naramdaman ko ang isang presensya na nagpabago sa aking buhay. Nawala ang aking lumang katiyakan sa araw na iyon. Ngunit nakahanap ako ng isang bagay na mas dakila, katotohanan na nakatagpo sa akin sa ere at sumunod sa akin sa lupa. At iyon ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi sa inyo ngayon. Hindi upang magtalo, hindi upang pilitin ang paniniwala, kundi upang sabihin ito, ang aking nakita ay totoo, at binago ako nito magpakailanman. Kung nakikinig kayo sa akin ngayon, gusto kong maunawaan niyo ang isang bagay ng malinaw. Hindi ko ito pinlano. Hindi ako nagising sa araw na iyon na iniisip na kukwestiyonin ko ang lahat ng pinaniwalaan ko sa buong buhay ko. Hindi ko inaasahang makakita ng anumang kakaiba sa kalawakan. Hindi ko inaasahang papasok sa isang simbahan, luluhod, at alis bilang ibang tao. Ngunit nangyari ito, at hindi ko ito maaring tanggihan. Mula ng araw na iyon, maraming tao ang nagtanong sa akin ng parehong mga tanong. Sigurado ka bang hindi stress iyon? Sigurado ka bang hindi lang nagre-react ang isip mo sa pagilty? Sigurado ka bang hindi mo lang ito inimahine? Naintindihan ko ang matanong na iyon. Dahil kung may nagsabi sa akin ng kuwentong ito bago ito nangyari sa akin, itatanong ko rin ang parehong bagay. Ngunit narito ang aking sagot. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng stress. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng takot. At alam ko kung ano ang pakiramdam ng imahinasyon. Ang nakita ko ay wala sa mga iyon. Ito ay malinaw. Ito ay sadyang. At binago ako nito sa paraang walang ilusyon ang makakagawa. Hindi lang ako nakakita ng isang bagay. Nakatagpo ako ng isang tao. At mula ng araw na iyon, hindi na ako nakabalik sa kung sino ako dati. Hindi dahil pinilit ako, kundi dahil ang katotohanan, kapag nakita na, ay hindi na maaring hindi makita. Naalala ko pa rin ang sandaling iyon sa cockpit, ang liwanag, ang presensya, ang pakiramdam na nakikita ako ng lubusan, hindi hinuhusgahan sa paraan ng pahuhusga ng tao, kundi lubos na kilala. At iyan ang pinakanatira sa akin. Dahil sa buong buhay ko, naniwala akong naiintindihan ko ang Diyos. Ngunit sa araw na iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ibang bagay ang maniwala sa Diyos. Ibang bagay ang makatakpo siya. Sa mga nanonood nito, hindi ako narito upang magtalo sa relihiyon sa inyo. Hindi ako narito upang insultuhin ang inyong paniniwala. Narito ako bilang isang saksi, isang lalaki na may kontrol sa eroplano ngunit walang kontrol sa nakita niya. Isang lalaki na narinig ang pangalan ni Jesus na binanggit ng may galit at pagkatapos ay nakita ang parehong pangalan na ipinahayag sa kapangyarihan. Isang lalaki na nag-akalang nagtapos ang lahat ng itinapon ang paring iyon. Ngunit kalaunan ay naunawaan na simula pa lamang iyon. Dahil ngayon, naniniwala ako sa isang bagay na hindi ko kailanman pinaniwalaan noon.
hindi namatay ang paring iyon. Hindi ko alam kung paano ko ito lubos na nalalaman, ngunit pagkatapos nang nakita ko sa kalawakan, hindi ako makapaniwala na naktapos ang kanyang kuwento doon. Sa katunayan, naniniwala ako na ginamit ngang Diyos ang sandaling iyon para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa naunawaan ng sinuman sa amin sa eroplanong iyon, maging ako, lalo na ako. Ang aking buhay pagkatapos ngang araw na iyon ay hindi naging simple. Nawalan ako nga bagay. Naharap ako sa mga tanong. Kinailangan kong gumawa ngang mga desisyon na hindi madali. Ang iwanan ang iyong palaging alam ay hindi isang bagay na ginagawa mo ng walang kapalit. Ngunit sasabihin ko ito ng may buong katapatan. Hindi ko kailanman naranasan ang uringang kapayapaan na mayroon ako ngayon. Hindi dahil perpekto ang aking buhay, kundi dahil hindi na ako tumatakbo mula sa alam kong totu. Kaya kung nakikinig kayo at may isang bagay sa loob ninyo ang nagtatanong, may isang bagay na gumagalaw, huwag itong balewalain. Binalewala ko ang nga bagay sa mahabang panahon hanggang sa isang araw ay hindi ko na kaya. At kinailangan ang pagbukas ng kalawakan sa paraang hindi ko may paliwanag para sa akin upang sa wakas ay makakita. Hindi ko inaasahang maniniwala ang lahat sa akin. Ngunit alam kong may nanonood nito na makakaintindi. Isang taong nakakaramdam na hindi lang ito isang kuwento, kundi isang bagay na mas higit pa. Sa inyo, sinasabi ko ito, hanapin ang katotohanan para sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng may bukas na puso. Dahil kung kaya ng Diyos na abutin ako sa isang chokpit sa libu-libong talampakan sa ere, sa gitna ng isang bagay na hindi ko makontrol, kung gayon hindi rin siya malayo sa inyo. Ang pangalan ko ay Khaled. Ako ay isang piloto. Sigurado ako sa aking pinaniniwalaan hanggang sa araw na nakakita ako ang isang bagay sa kalawakan na nagpabago ang lahat, at ito ang aking patutu. Iyan ay isang patutu na hindi mo naririnig araw-araw. Naniniwala ka man o pinoproseso pa, isang bagay ang malinaw. May isang bagay na malalim na personal ang nangyari sa chokpit na iyon, at binago nito ang buhay ng isang lalaki magpakailanman. Kung naantik kayo ngang kuwentong ito, maglaan ngang sandali upang pag-isipan ito, at kung kayo ay ginabayan, ibahagi ang inyong nga iniisip sa comments. Gusto naming marinig kung ano ang inyong paninindigan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan na marinig ito. Hanggang sa susunod, manatiling bukas, dahil minsan ang hindi inaasahan ay kung saan natatagpuan ang katotohanan.